tingnan mo, yung pinanggalingan niya, na pinamunuan niya, sa Davao City, walang utang nang umalis siya. So, ibig sabihin, masinop sa pera ang mga Duterte. At even si Pangulong Duterte, talagang lahat ng sinti-sintimuan, pinapahalagahan niya. Yung mga pagkain nga nila dyan sa sa Malacanang dati, may mga nagkukwento na pag sila daw ay bumibisita, munggo, daing, gulay, dahil lang sabi ni PRRD, hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan. Kung alam naman natin na wala talagang mangyayari, madidismiss ang kaso and all that, huwag na ituloy. Kasi tama nga naman si tagapagsalita ni VP Sara Duterte na magsasayang lang tayo ng resources ng gobyerno. Kung bandang dulo, madidismiss na naman, mapapahiya lang ang gobyerno dito sa pagkakataon na ito. Kasi alam naman natin na si VP Sara Duterte ay, ako sa tingin ko, bilang isang supporter, hindi magagawa. Kasi tingnan mo, yung pinanggalingan niya, na pinamunuan niya, sa Davao City, walang utang nang umalis siya. So, ibig sabihin, masinop sa pera ang mga Duterte. At even si Pangulong Duterte, talagang lahat ng sinti-sintimuan, pinapahalagahan niya. Yung mga pagkain nga nila dyan sa sa Malacanang dati, may mga nagkukwento na pag sila daw ay bumibisita, munggo, daing, gulay, dahil lang sabi ni PRRD, hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan. Pero kung gusto talaga nila na mapahiya at gusto nilang patunayan sa mga Pilipino yung gusto nilang mangyari, ituloy nila. Pero bandang huli, masasabi ko na wala silang mapapatunayan talaga. Kasi ngayon pa nga lang, alam na natin kung ano talaga ang balak nila. Kung ano talaga, kung bakit nila gustong i-impeach si VP Sara Duterte, alam na natin kung ano ang dahilan. Hindi dahil sa ninakaw o nagnakaw si VP Sara Duterte, kundi nakikita nila na si VP Sara Duterte ay magiging matinding kalaban nila sa mga susunod na eleksyon. Dahil kung ito talaga ay para sa pera ng taong bayan, pag-uusapan din nila yung PhilHealth, pag-uusapan nila yung BICAM report, pag-uusapan nila yung mga nawawalang pera sa kaban ng bayan. Pero the fact na ang pinagtutuunan nila ng pansin ay yung 125 million, samantalang mayroon trilyon-trilyon na nawawala sa pondo ng Pilipinas, this is BS. Ibig sabihin, walang patutunguhan ito. Ito ay malinaw na politika at gusto lang nila na mawalis ang mga nakikita nilang tinik sa mga dadaanan na sasakit o magbibigay ng sakit sa kanilang mga paa. Pero, asawa ni pera. Dahil totoo yung sinasabi ni ng spokesperson ng Office of the Vice President na napakaswerte ng Pilipinas kapag alam niyo yung mag-focus ang administrasyon sa mga problema dito sa bansang Pilipinas. Hindi sa mga Duterte. Magandang halimbawa niyan katulad na lang ng 4 billion na confidential fund ng Office of the President. So kung yung 4 billion na yun, ginagastos yun sa mga resource or kasi yung confidential fund ginagamit yun sa mga para malaman mo kung saan mga kuta ng mga kriminal, mga drug lord, mga makakaliwa, yung mga taong nagbabalak na sirain ang gobyerno, yung pagsalakay or mga pinaplano ng mga terorista. So doon ginagamit yung confidential fund na yan So kung yan ay, kasi sa panahon ngayon yung confidential fund ng Office of the President, malamang sa Duterte pa rin. Sa Duterte ang bagsak niyan. Diyan ginagamit yan. Kasi wala naman silang ibang ginagawa. Bakit? May nahuli bang drug lord? Wala naman. May nahuli bang mga terorista? Wala naman. Yung iba nasa gobyerno pa nga. So talagang doon mo mapapansin na yung confidential fund ng Office of the President, saan ba nagagastos? Saan ba napupunta? So ibig sabihin, napupunta yan sa mga Duterte. Kasi Duterte, kaya nga ang administrasyong Marcos, ang project niyan is Duterte. Yun ang project nila. Kaya pwede tayo mag-isip ng pangalan ng project ng administrasyon. Meron dyan, Building Duterte. Building Duterte. Kasi Duterte talaga project. Meron dyan, Skyway Duterte. Duterte. Kasi una-una, wala naman silang project na nagagawa sa Pilipinas. Paulit-ulit na lang. Sa ibang mainstream media, Duterte lang ng Duterte. Grabe. Na mapapanood mo.
Diba? Paulit-ulit lang. Wala kang ano. So, saan nagagamit ang confidential fund ng Office of the President? Pakimkim. Grabe ka naman. Yan yung ano, yan yung tawag dito na dapat din na kasi okay, wala naman sana talagang problema diyan sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte kung lahat ng confidential fund ay sinisilip din. Kagaya nga niyan, yung napakalaking confidential fund ng Pangulo. So yung sinabi ni spokesperson, anong pangalan? Nakalimutan Ruth ko. Castelo. Si Ma'am Castelo, napakaganda sana kung magpo-focus ang Administrasyong Marcos sa problema ng Pilipinas. Kaso, ang nangyayari kasi, ang problema talaga sila mismo. Tapos masama pa niyan, hindi nila kayang solusyonan yun. Hindi, mahirap. Parang RJ. Ito kasi, maiksi lang. Sabi nga nila, you can solve the problem if you are the problem. Yun. Hindi mo solve ang problema kung ikaw ang problema. Pero mali ka doon kanina sa sinabi mo na wala nagagawa si Marcos. Nakita mo ba yung mga, mga picture niya, yung mga nag-groundbreaking, nagtanim-tanim ng mapala-pala siyang gano'n. Ganun ang trabaho niya, binubutas niya yung mga kalsada. Butas-butas ang kalsada. Ay tatawag doon groundbreaking. Hindi ako masyadong update. Galing kasi akong bundok. Ano bang bago niyang ginawa ngayon? Ay, nag-groundbreaking siya, yung mga building na pinatatayo, na kasama na rin doon yung pagbubungkal sa mga kalsada. Kasi tingnan mo yung mga kalsada, lubak-lubak. So may picture siya na nagagano'n siya. Anong purpose? Pang-sauna. Pang-sauna, tapos yung ibig sabihin, may nagagawa na building, gano'n. Kasi pagka nag-ano, di ba, pag groundbreaking ka, may papel dyan na maghuhukay ka, tapos ilulubog mo yung papel na gano'n, tatakpan mo. Tatakpan mo. Yan, groundbreaking ang tawag doon. Pero ibig kong sabihin, maliban doon sa pag-groundbreaking, parang ang trabaho nila ay bungkalin yung mga kalsada. Bungkalin yung mga kalsada. Tapos iwan na nakatiwang-wang. Yun ang mga trabaho ni Bongbong Marcos ngayon. Kasi doon sa amin, sa probinsya, partner, ang daming kalsada nakatiwang-wang. Kaya ayoko pumunta doon Oo. Sinasabi ko sa'yo. Paring RJ, nung nakaraan kasi gusto ko pumunta doon. Talagang totoo. Maraming nakatiwangwang na marami. Kahit di sa amin. Ang daming mga nakatiwangwang na, mga project na. Nagugulat ka, bubutasin ngayon, bukas iiwan. Tapos babalik ka sa susunod na buwan. Babalik. Buti sana kung balikan pa. Tapos traffic na. Yan ang problema. Mahirap talaga. Kaya magagaling ang mga bus driver dun sa papuntang Bicol. Ay, oo. Talagang iiwasan nila yung mga yung mga butas-butas Magaling talaga. May iwasan nila yan. At alam mo, dito, napansin ko lang iba yung iba yung route sa iba yung route sa Claire Yun ang sasabihin ko sa amin. Iba Latan mo. Kasi, alam mo yung, yung pag nagsalita yung may utak, talagang alam mo diretso Factual Tsaka hindi siya paligoy-ligoy. Direct to the point. Kung ano yung dapat sabihin, yun talaga dapat. Unlike Claire, talagang ikot-ikot. Hindi po natin kasama yan. Hindi kasama yun sa sinabi natin. At nakakatuwa kasi, biruin mo, itong sinasabi ni Ma'am Ruth, Attorney Ruth, talagang hindi talaga magtutuloy yung impeachment Unang-una na dyan, kaya nga tinatanong sila ng Supreme Court di ba? Pinagpapaliwanag sila Yung pang-una, pangalawa, pangatlo, bakit tumalon kaagad sila sa pang-apat? So isa na yan na medyo defective, kaya nga sinasabi technically defective At yung isa pang dahilan dyan na kaya hindi magtutuloy ang impeachment, yung, alam mo yun, yung COA report. Di ba? Three consecutive years. Siya lang. Tapos sinasabi pa nga ng COA, siya ang pinakamataas na rating pagdating dyan sa COA. Kasi nga, wala siyang nilalabag. Ang Office of the President ba may ganyan? Ay, wala. Wala nga tayong makuha na kahit anong mga award na nakukuha diba? Wala tayong marinig Yun yung mga bagay na dito pa lang sabihin na natin, COA report, wala na. Ano pang i-impeach nyo? Ano pang... bakit pa natin itutuloy yung impeachment kung sa COA report pa lang, pinapakita na walang ginilabag si BP Sara? Tama. At kasi kung hindi naman lalabas ang ganitong balita kung wala talagang pag-asa na mahinto yung impeachment kay BP Sara Duterte. Kaya lumalabas yung mga ganitong balita. Kasi may posibilidad na talagang mawala nga itong impeachment ni BP Sara Duterte. Ma-cancel siya. Kasi tulad na lang halimbawa, nung sinabi, ewan ko napanood yung sinabi ni Senator Marcoleta
na may kakilala daw siyang congressman. Dati siyang congressman eh. May mga kakilala pa, mga kaibigan pa siya doon eh. Ang sabi daw niya doon sa congressman, pauupuin kita doon. Tatanungin kita kung bakit ka pumirma doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. Tapos sabi daw nung sa congressman na yun, ay hindi, huwag ako, iba na lang. Huwag akong tatanungin mo. Mayayari tayo dyan. Iwas na sila. Oo, iiwas sila. So ngayon, ibig sabihin, talagang, ngayon na nandiyan na si Senator Marcoleta sa Senado, mahihirapan silang ilusot ang impeachment na yan. Kasi katakot-takot na katanungan ang matatanggap nila dyan kay Atty. Marcoleta. Hindi na kay Atty. Marcoleta. Marami silang kakampi dyan. Tsaka wala namang problema kung itutuloy nila yung impeachment. Wala problema sa atin. No? Sige, maganda nga yun para magkalabasan. Pero dito pa lang sa mga ebidensya na to na nakikita natin, Supreme Court nagsalita na nga, nagsabi na nga at ang COA, wala na talagang pag-asa. Gusto nating matuloy dahil nga sa bloodbath para magkaalaman tayo kung sino talaga yung mga alam mo yun, sino talaga yung may mga ginagawang katarantaduhan sa gobyerno. Doon, ang nangyayari parang parang yung legalidad na ang nagsasabi na wala talaga. Partner. Yung kaninang sinabi mo na ibang-iba si spokesperson ng Office of the Vice President. Si Ma'am Ruth. At etong si Auntie Claire. Una-una kasi nagsisimula yan sa nila eh. Kung sino yung nasa likod nila. Ma'am Ruth, nasa likod niya, Vice President Sara Duterte. Ano ba imahe ni Vice President Sara Duterte? Ibabagay niya doon, siyempre. Respeto. Yan, mataas ang respeto ng mga Pilipino. Gusto ng mga Pilipino. Correct. Mahal ng mga Pilipino. Correct. Diba? At lalong pang minamahal ng Pilipino kahit anong pangdudurog ang ginagawa ng administrasyon. Yung nasa likod ni Auntie Claire. Delikado. Sino doon? Marami yun. Isa-isahin ko. Ipunin ang tubig at gamitin sa tagtuyot. Yan. Marami pa yan. Pinakulong si Pangulong, pinakidnap si Pangulong Duterte, pinadala sa dahig, tapos pinadala niya ng imbitasyon sa SONA. Baliw, di ba? Pangatlo. Ano ba yung pangatlo? Pangatlo, yung tawag dito, yung hindi niya naman trabaho, yung hindi niya naman kailangan gawin, ginagawa niya. Pero yung dapat niyang gawin, hindi niya ginagawa. At higit sa lahat, wala nang may gusto sa kanya rito sa Pilipinas. Kaya tignan niyo yung imahe. Talagang kapag pinapakinggan mo si Ma'am Ruth, parang lumalabas yung imahe ni Vice President Sara Duterte. Kagalang-galang, di ba? Pero pag si Auntie Claire na, wala na. Kagulo na. Parang yung amo niya. Tsaka ito ba, ang pinakamasaklap dyan, kung si Ma'am Ruth, may mga parang inaabangan mo yung magandang nagawa, no? At alam mong may ganon, may mga balita. Ang aabangan mo kay Auntie Claire, hindi eh. Hindi yung magandang balita, hindi yung good news, at hindi rin yung nagawa. Ang aabangan mo kay Auntie Claire, kung ano na naman panibagong kasinungalingan. Katangahan niya. Katangahan niya. Yung aabangan mo. Ayun yung kaya layo talaga ng pinagkaiba nila. Kaya huwag kang alis. Mamimiss ka namin. Mamimiss natin yan. Tama yun, no? Kumbaga ito kitang-kita mo, kahit hindi mo na pagtabihin hindi mo pagtabihin, pakinggan mo na lang. Kahit hindi mo panoorin, pakinggan mo yung mga sinasabi. Di hamak na may laman talaga yung sinasabi ng totoo yan. Ni VP Sara Duterte. Kasi ito hindi yung attack dog talaga na pag may tinanong, ganon, banat agad. Hindi, factual tayo. Parang yung tinanong siya ng ratings, no? Ratings. Sabi niya, hindi magtrabaho. Ang hirap kasi pagtanggol nang alam mong mali. Mahirap pa magtanggol. Pero pag ikaw ay nasa tama, chill lang. Tingnan mo kung paano magsalita si Atty. Ruth Castello. Napaka-chill lang. Diretso, hindi naghahabulol-bulol, hindi nag-iisip kung anong sasabihin. Hindi na nag-iisip. Kasi katulad natin, ng mga supporter ni PRRD dati, hindi mo na kailangan mag-isip kung ano yung sasabihin mo Kasi nakikita mo yung mga ginagawa Nakikita mo yung mga trabaho, nakikita mo kung paano niya pamunuan ng bansa, kung paano niya ipatupad ang kanyang pagiging presidente. So, hindi mo na kailangan na gamitin yung pag-iisip mo, na mag-isip ka ng mag-isip. Kaya nga siguro si Auntie Claire, medyo nasihiraan na. Sobrang naiisip Stress na siguro yan, no? Stress na, no? Pero ang masama pa nito, mga partner, sinaraan si VP Sara Duterte, pero paano pag naging, alimbawa, sa kalagitnaan,
naging presidente si VP Sara Duterte. Sana, no? Yun ang mas nakakalungkot sa side nila.